Maaaring magkaroon ng 10 pesos oil price rollback sa susunod na linggo para sa mga public utility vehicle na may nagagamit na maximum na 150 liters kada linggo. Ito ay sa loob lang ng 3 buwan. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ito ay para lang sa public transport at hindi kasama ang private vehicles. Sisimulan ang nasabing programa sa National Capital Region sa susunod na linggo at palalawakin sa mga susunod na araw hanggang sa maipatupad ito sa buong bansa. Layunin ng nasabing hakbang na mapababa hindi lamang ang gasto sa transportasyon kundi mapigilan din ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Samantala, hinamon ni Puwersa ng Pilipinong Pandagat Party List Representative Harold Duterte ang pamahalaan na buhayin ng Oil Price Stabilization Fund bilang tugon sa Band-Aid Solutions na nagaganap ngayon sa bansa sa gitna ng patuloy na pagsirit ng presyo ng langis. Aniya, simula ng magkagyera sa Middle East, tumaas ng halos 100 piso ang halaga ng diesel kada litro at posibleng tataas palalo sa darating na mga linggo. Kung merong Oil Price Stabilization Fund tulad noong panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay hindi maghihirap ang sambayan ng Pilipino ayon kay Kong Duterte. Inirekomenda ni Bacolod Representative Alfredo Abelardo Benitez ang 6 na buwang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE para mailaan ang pondo sa pagtugon sa krisis sa presyo ng gasolina. Sinabi ni Benitez na 13 hanggang 14 billion pesos ang nakalaan para sa halalan na maaaring gamitin muna para sa tulong sa mga apektadong sektor. Itinakda ang BSKE sa November 2 ng taong ito at kailangan ng isang batas para ito ay maipagpaliban sa susunod na taon o posibleng isabay na sa 2028 national elections. Sa araw ng kagitingan o sa kanyang kagitingan message, hinikayat ni Pangulong Marcos Jr. ang mga Pilipino na isabuhay ang kagitingan sa bawat tamang desisyon, sa bawat pagtulong sa kapwa at sa bawat paninindigan sa tama. Aniya, maaaring iba na ang hamon ng sa bansa ngayon, ngunit hindi nagbabago ang determinasyon ng mamamayang Pilipino na manaig ang malasakit, pagkakaisa at pagmamahal sa bansa. Binigyang diin din ng Pangulo na ang tunay na lakas ng bansa ay hindi nasusukat sa panahon ng digmaan, kundi sa kung paano ito tumayo, nanindigan at naging masigasig bilang bansa.